Samantala, isa na namang panibagong kaso ang idinulog at bibigyang solusyon ni Attorney JJ Atienza sa bisig ng batas. Isang sulat mula kay Adora ang aming natanggap via email. Ayon kay Adora, taong 1983 nang ibinenta ng kanyang lola ang lupa nito sa kanilang kapitbahay at binigyan na nasabing kapitbahay ng permanent access to a right of way. Simula daw ng bata pa si Adora ay yun na ang ginagamit nilang daanan patungo sa National Road. Nang nagpatayo si Adora ng bahay na may second floor, nagpagawa rin daw siya ng terrace na direktang nasa ibabaw ng right of way. Kalahating metro daw ang haba ng terrace na ito at may taas na 2 metro. Wala naman daw nakaharang sa ano paman o na ano paman sa mismong right of way o daanan. Dahil daw doon, ipinapatanggal ng kanilang kapitbahay ang kanilang terrace. Matapos nito ay gumawa daw ng pader ang kanilang kapitbahay at gustong saraduhan ang right of way na magiging dahilan ng kawalan nila na madaraanan. Bilang solusyon, naisipan daw nila Adora na bilhin sa kanilang lola ang lupang nasasakop ng right of way noong taong 2007 at dahil nga sa matandang edad ng kanyang tanging thumb mark na lamang ang nagsilbing pirma nito sa kasunduang bilihan nila. Ang tanong ni Adora ay kung may bisa daw ba ang ginawa niyang pagbili ng lupa na nasasakop ng right of way. May karapatan daw ba ang kanilang kapitbahay dito? Naguguluhan daw si Adora dahil ang lola naman daw niya ang orihinal na may-ari ng lupa at binigyan lamang ng right of way ang kanilang kapitbahay. Kung ang lupa raw kung saan naroon ng right of way ay sa kanyang lola, ibig sabihin daw ba ay may karapatan din ba silang gamitin ito? Adora, kapag sinabing right of way, ito ay maaaring sakop ng karapatan na gamitin ng mga taong kinakailangan nito upang magkaroon ng access papunta sa labasan. Ayon sa Article 656 ng Civil Code of the Philippines, kung kinakailangan sa repair, construction o improvement ng isang building o bahay, ang pagpaparaan sa nasabing easement of right of way ng mga materyales, ito ay dapat payagan matapos magbayad ng danyos kung mayroon man. Kung wala namang danyos, maaari nang mag-renovate ng bahay, kagaya nga ng sinabi mo, Adora, na iyong inilahad sa amin. Patungkol naman sa veranda na iyong ginawa sa Article 670 ng Civil Code, kinakailangan na may distansya ng 2 metro ang mga balkonahe mula sa pader sa pagitan ng 2 property. Ngunit tandaan na ayon sa Article 672 ng Civil Code, hindi applicable ang rule na 2 metrong pagitan kung ang magkabilang bahay ay may iskinita sa pagitan nito na hindi bababa sa 3 metro ang lapad. Hindi maaaring basta saraduhan ng inyong kapitbahay ang daanan o right of way at kinakailangan na makahanap ulit ng madaraanan ang mga taong gumagamit nito na hindi naman makakagawa ng danyos doon sa kabilang parte. Regarding naman sa validity ng ginawang bilihan ninyo ng iyong lola, ang thumb mark ay maaaring mapatunayan at makakapagbigay ng legalidad sa isang dokumento lalo pat wala nang kakayahang pumirma ang matanda. Subalit kung natatandaan ko mula sa iyong kwento, Adora, ay ibinigay na ng lola mo ang permanent right of way doon nga sa nakabili ng parte ng kanyang lupa. Tandaan po na aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin. Maaari po ito mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakalapit sa tungkol sa inyong katanungan. Patuloy po kayo mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Atienza, ang inyong bisig ng batas.